Hey guys, welcome back sa channel. Kung bago ka pa lang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe kasi dito, mga kwentong parang totoo pero hindi dapat nangyayari ang pinapakinggan natin. Ngayon, pakinggan mo to. Akala ko nakatipid lang ako sa laptop na binili ko sa marketplace. Hindi ko alam na may laman pa pala yon. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang nasa mga video na nakita ko. Nangyari ito last year. Freelancer ako at kailangan ko ng backup laptop para sa trabaho. Wala akong malaking budget noon kaya naghanap ako sa marketplace. May nakita akong magandang deal. Mura. Maayos pa ang specs. At sabi ng seller, kailangan na raw niyang ibenta agad dahil lilipat siya ng probinsya. Nagkita kami sa isang fast food restaurant. Normal naman siya kausap. Tahimik lang. Pagkatapos kong ma-check yung laptop, binili ko na agad. Pag-uwi ko, nire-reset ko yung system. Nag-delete ng files. Nag-install ng mga kailangan kong apps. Normal lang lahat. Hanggang makalipas ang ilang araw. May napansin akong folder sa desktop. Ang pangalan. Wag buksan. Napangiti pa nga ako noon. Akala ko joke lang ng dating may-ari. Kaya binuksan ko. May mga video files sa loob. Mga CCTV recordings. Mga petsa. Mga oras. Wala namang kakaiba. Akala ko recordings lang mula sa dating trabaho ng may-ari. Pero habang nanonood ako, may napansin akong bagay. Pare-pareho ang location sa lahat ng videos. Isang bahay. Mukhang luma. Tahimik. At walang tao. Araw-araw, may bago akong pinapanood habang nagpapahinga sa trabaho. Parang naging hobby ko na. Hanggang isang gabi. May nakita akong lalaki sa dulo ng hallway. Nakikita lang siya ng ilang segundo. Pagkatapos mawawala. Akala ko reflection lang. O camera glitch. Pero sa susunod na video, nandun ulit siya. Mas malapit na. Nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Parang nakatingin sa kamera. Doon na ako kinabahan ng konti. Pero curious pa rin ako. Pagdating sa huling video, halos 1 minuto akong nakatitig sa screen. Dahil pamilyar ang lugar. Sobrang pamilyar. Hindi yung bahay. Yung kwarto. Napansin ko yung mesa. Yung cabinet. Yung electric fan sa sulok. Eksaktong pareho. Unti-unti akong napatayo sa upuan. Kasi na-realize ko. Kwarto ko yon. Paulit-ulit kong pinanood. Umaasa akong nagkakamali lang ako. Pero hindi. Kwarto ko talaga. At ang mas nakakatakot. Ang petsa ng recording. Nakalagay. 3 araw sa hinaharap. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, kinontak ko yung seller. Hindi na matawagan. Hindi na rin ma-message. Parang nawala na lang. Deleted na rin ang account niya. 3 araw ang lumipas. At eksaktong 2:00 ng madaling araw. Nagising ako. May narinig akong mahinang kaluskos sa labas ng kwarto. Katulad ng nasa video. Eksaktong pareho. Hanggang sa marinig ko ang tunog ng doorknob. Dahan-dahang umiikot. Parehong eksena. Parehong oras. Pareho sa napanood ko. Hindi ko binuksan ang pinto. Nanatili lang akong nakaupo sa kama hanggang mag-umaga. Kinabukasan, binuksan ko ulit ang laptop. May bagong video. Hindi ko alam kung paano. Wala naman internet connection noong gabi. Pero may bagong file. At ang title nito ay pangalan ko. Hindi ko na yon binuksan. Binenta ko agad ang laptop. Kung umabot ka hanggang dito, salamat. Pero bago ka umalis, check mo muna kung may gumagalaw sa likod mo. See you sa susunod na kwento. Dito lang sa Kwento sa Kangitngitan.